malikhaang araw sa inyo and meron tayong special guest for this day. Ito, walang iba kundi ang isa sa mga rising na P-pop idols natin. Walang iba kundi ang... Alright, okay. So guys, pwede bang pakilala nyo lang briefly yung mga pangalan natin? Okay, starting from... Yo people, I'm Kaya Alexa. Hi everybody, I'm Kaya Charlotte. Hello po, ako po si Kaya Angela. Hello po, I'm Kaya Sofia. Hello po, I'm Kaya Charisse and we are Kaya. Alright, so girls, congratulations sa inyong performances kanina. So, hindi ko alam kung napansin nyo ako dun sa paligid kanina. Tapos, natutuwa rin naman ako kasi si Kaya Angela is tumitingin dun sa camera, which is, nakakatawa naman. Sige po, kamusta yung performance nyo kanina? Mga kasama nyo kasi may mga content creators doon, mostly. Katulad ko, ayun, content creator din kami. Ano yung feeling nyo? Sobrang saya kanina kasi sobrang engaging ng mga audiences. Like, nung pagpunta pa lang namin doon, naririnig na namin agad yung cheer nila. So, mas naggaganahan talaga kami mag-perform sa kanila. Yes. And of course, we are also very grateful and honored to be invited here by DTI kasi yung ma-line up sa Creative Expo, sa Malikhaing Pinoy Creative Expo 2025 is such a big achievement and syempre ma-recognize na rin as one of the P-pop rising stars po ng Philippines. Kaya maraming salamat po DTI. Okay, dalawa-dalawa. Para may naka-reserve daw na no. Ganun pala yun, guys. Ganun pala yung style. Para, okay, ganun pala ang girl group style. Oh. So now we know. Being a Malikhaing Pinoy is all about creativity. And we know that creativity has 9 domains. So may visual arts, may design, yung iba may mga poetry pa. Kung outside of performing as Kaya, ano yung parang artistic side nyo outside? Drawing ba yan? Ito ba ay, of course, dancing. Given na yun, dancing and singing. Yung medyo kakaiba outside doon. Sa akin, siguro sa crafts. Mahilig akong I'm an artsy person. Sobrang galing niya po dun. Mm-hmm. Yes. Like anong crafts? Ano daw craft? Like, yes. paper. Yung mga explosion box. Specific! Yes. Yung mga handwritten letters. Yung mga ganun. Origami. Guys, Yes. handwritten letters. Uy. Alam nyo na kung paano papaibigin na natin. Bigyan nyo lang. Yes, sige na letter. Ako po siguro, yung house po kasi namin before, like, yung dad ko, mahilig siyang mag-collect ng mga magazine about interior designing. So, parang growing up, nagkaroon ako ng interest with it. And, ngayon, tinatry ko na, mag-hop in sa, interior designing, like nanonood ako ng mga videos, nagbabasa din ako ng mga magazines, and tumitingin sa Pinterest about it. So, yun. Siguro, inline na rin sa course ko nung college. I graduated kasi po sa... Alam mo, yeah po, so BA Com. So, I think more on like conceptualizing our music videos. Very ako dun. Parang if I can suggest something or makagawa ng deck for our music video, yun, dun ako nagpo-focus. Yung mga concept. And mahilig ako mag-research about different music. Actually, outside music pala to, no? Pero anyway, anything sa design, visual arts. Yun na yun. Okay na yun. Yes. Actually, for me, parang performing din siya. Pero, before kasi, nung nasa elementary pa lang po ako, nasa part ako ng Randalia Club. Di ba nung nagtitinikling si Charlotte, may nagbabandurya. Ayun, nagbabandurya ako before. So, siguro, ayun. Pero sige, kung outside performing arts, maano talaga ako sa mga painting. Hindi ako nagpa-paint, pero parang enjoy. Enthusiast ka. Ayun, so parang gusto ko yung inaaral yung mga paintings, yung story behind it, and also feeling ko may interest talaga ako on that part din. Ito, culinary. Uy! Kinabahan ako. Ay, gusto mo. Pero siguro ako, inline pa rin siya sa pagiging P-pop idol. Kasi kapag free time,
nag-aaral pa rin ako ng instrument, yung guitar, piano. And ngayon sa guitar, yun, paano yung pluckings naman yung inaaral ko ngayon. Kasi, yes. Kasi mahirap po yung, before, lang ako, strum lang po talaga. So, ayun. Parang meron pa silang gustong sabihin. Okay. Last question na tayo. Parang gusto ko bang maghapon yata. Kung kaya, kung pwede, no? Of course, syempre, P-pop tayo. P-pop kayo. Uy, tayo. Ayan. Darating ang time, of course, knowing na we are all supporting you guys. For sure, dadating din yung time kung ano yung mga naabot ng mga nauna sa atin na kapwa P-pop din natin. Of course, alam namin, maaabot at maabot ka rin yan. So, anong message nyo sa mga kapwa natin Pinoy na sumusuporta sa P-pop? Ayan, sa lahat po ng mga Filipinos na talagang sumusuport sa P-pop, thank you so much. Kayo po ang reason bakit po kami patuloy na nagka-create ng music, nagpa-perform, nagpo-promote, and thank you for raising awareness sa Filipino music, hindi lang sa P-pop, kundi sa OPM. And ayun, sana patuloy niyo pong suportahan yung mga groups po natin, yung mga P-pop groups. Kami rin pong kaya. Kami lahat po, we're helping each other to promote our own music. And ayun, sana makita po namin kayo and ma-visit po namin kayo kung saan man kayo naroon. And sa mga aspiring P-pop artists natin dyan, sana po ipagpatuloy niyo po yung pag-abot sa inyong mga pangarap and stay inspired and wag kayong ma-discourage sa mga bagay na, sa mga negative na mga bagay na ma-encounter nyo in your journey. So, always stay inspired, always stay motivated, and yeah, we love you and support kami sa inyo lagi and always believe in yourself. Good luck, guys! See you on stage. Yeah, see you sa mga events natin. Yes, namin siya. Stay positive, stay proud, and stay awesome. Up next, meron tayong exclusive interview to Kaya Cherise and Kaya Angela, ang Lumen Twin Sisters. See you again for more proudly Pinoy stories, P-pop, and Kaya moments. Follow and subscribe to Kuiso. Thank you DTI Malikhaing Pinoy, DJI Philippines, Sony Honor Philippines.